So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, malamang aware na po kayo dito kasi trending to kahapon na itong si Clemente Enrique alias Captain Dado ay kinasuhan nga po ni General Torre ng inciting to sedition. So bali makukulong siya ng 6 months to 6 years. Parang ganyan po yung penalty ng inciting to sedition. So ngayon mga kababayan, okay. Kung titingnan po natin yung mga statement nga po nito ni Dado, ang sabi niya, kung meron daw pong mangyayari, di ba, na hindi maganda sa mga DDS at kasama siya doon, lulusob daw po siya sa Malacanang. So, lulusob siya mag-isa. So, ganon. So, ito, pakita ko yung video maya-maya lang, no? So, una, ito yung gusto kong pakita Okay. Yung picture ni Dado. Okay. Kasi mga streetwise, no? Kita nyo, ngiwi din Kasi kung kukunin po natin yung logic ng mga bobong DDS, porket ngiwi, addict na. Di ba? Ganyan po kabobo mga DDS, mga kababayan. So ito si Dado, ngiwi din. So addict din. Kasi ang point dito mga kababayan, hindi po lahat ng ngiwi addict. Di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, mga tanga yan So ito okay. So para lang po sa hindi po nakakaalam, ito po yung balita kahapon. Okay? Sedition complaint filed versus Army Captain turned vlogger Dado. Okay, so nag-file nga dito si CIDG Chief Brigadier General Nicolas Torre III stated that Enrique facing a complaint for violating 142 of the revised penal code or inciting to sedition. So ilang counts kaya ito, no? Hindi kasi nabanggit So ngayon actually merong statement dito si General Torre na worth watching naman. Ito panoorin muna natin to. So wait, ito. Ito, sige. Against po kanino? Today I filed a case of inciting to sedition in relation to the cybercrime law. Versus kanino po? Versus kay Clemente Enrique alias Captain Dado, more popularly. So ngayon mga kababayan, no, inciting to sedition through cybercrime law. So mga mga 6 years na kulong nga ito. Known as Captain Dado. Specifically, ano po yung mga nagawa po niya para sa kasong ito? Actually marami kaya nandito sa complaint affidavit ko, napakaraming instance na calling for sedition against the government. And even during the time when I was the regional director of Davao, during the Hunt for Kibuloy, siya yung nanawagan na ang lahat ng mga pulis at sundalo ay sumurrender sa local government na naka-unload ang mga baril, naka-point downwards at i-abandona na ang trabahong inuutos ko at ginagawa namin. Inciting to sedition, si Presidente po ba ay binabanggit niya at kasama po? So yun pala yung isa, no? So malinaw na isa pala sa mga reason kung bakit nga po dinimanda si Dado because of nung what they call this, nung hulin si Kibuloy, si Dado po yung pasimuno. So, ang point ko dito mga kababayan, no, si Dado yung pasimuno para po mag-withdraw yung mga polis. So, isipin nyo, sabi ko sa inyo, baliw ito Isipin nyo, ganun ba katanga itong mga polis at sundalo natin na mag-withdraw sila na kanilang suporta sa gobyerno dahil pa sa isang rapist na si Kibuloy? Di ba? Kaya sabi ko sa inyo, may sira ulo ni Dado mag-withdraw mga pulis at sundalo. Dahil inuli ang rapist na si Kibuloy. International na alam nyo na, na manggagahasa. Kasama sa kanyang mga binabanggit at pinabababa at gusto niyang pabagsakin ng gobyerno. So, in a democracy, lahat naman may karapatan na mag-express ng kanilang mga hinaing. That's the beauty of democracy. Pwede kang mag-express na yung opinion. However, there are limitations. It should be made within the bounds of the law. Kaya sa ngayon, ang response natin dyan sa ating mga nakakitang paglabag ay i-file ang kaso sa DOJ so that they will have their day in court. They can make their counter affidavit. You can give their counter affidavit sa ating DOJ at pag ma-resolve na at iangat sa korte sa paglilitis, they can have their day in court. So, ang tanong dito mga kababayan, alam naman po natin na si Dado nga po ay isang masugid na taga-sunod nga po ng mga Duterte. So ngayon, paano to ngayon?
Si Dado walang trabaho. 'Di ba? Ang balita ko nga umaasa lang ito sa mga anak eh. 'Di ba? Walang trabaho si Dado, matagal na pong resign. Hindi siya retirado resign. Resign po siya bilang isang sundalo. So wala siyang pensyon. So walang pinakakakitaan dito si Dado. So ang tanong dito, paano na ngayon ang abogado ni Dado? Sasagutin ba 'to ng mga Duterte? Hindi ka nga pinapansin ng mga Duterte. Ni minsan nga, 'di ba? Ni minsan nga hindi ka nabanggit. Or wala kang picture kasama ni Sara. Wala kang picture ni kasama ni Digong. Oh, hindi katulad ng mga ibang mga DDS, 'di ba? Sila Mark Lopez, sila Trixie, 'di ba? Yung mga talagang 'di ba, malalapit sa Duterte tulad nga ni Crisette. 'Di ba alam mo malapit sa mga Duterte 'yan? So kung sakali mang kasuhan yung mga hayop na 'yan, tutulungan sila ni Digong. Ito si Dado. Bigla ka lang sumulpot eh. Wala ka namang kwentang tao. Sumulpot ka na lang bigla eh. So ngayon, paano ka ngayon? Saan ka tatakbo? Sa PAW. Oh. Ayan tayo eh. Oh. At mga kababayan, kasi, ito eh. Ako naniniwala ako na hindi po ito suportahan ni Sara. Kasi hindi nga kilala yan si Dado. Diba? Baliw po yan. I-continue natin. Si IDG as an office or personal po ito, Harry? I'm representing myself in many instances at kasama rin ito sa aking pagiging chief ng CIDG. Okay, sir, just to elaborate, ano yung mga instances po, specific instances, sinabi, mga instances, occurrences, itong si Captain Dado? Yeah, napakarami. Gaya ng mga sinabi ko. Medyo Yeah, shocking. like yung unang isa sa mga instances na sinabi niya, yung i-abandon namin ang pag-implement ng warrant of arrest kay Kibuloy before. At ngayon naman, he is calling for the armed forces and the PNP to abandon this government and topple it. Sabi ko sa inyo no, bobo lang talaga maniniwala dito eh. Di ba? Bobo lang po talaga maniniwala kay Dado eh. So, alam nyo kung nakakatawa dito, no? Bilib na bilib ito mga DDS kay Dado. Kahit nga po, obvious naman po na may sira ang ulo. To withdraw the support, which is foul naman yan. Hindi naman yan tama. So, yung identity ng tao, have you Yan, identified yan. where he is? Hindi Paano niya- yung process na, sir? Well, may mga known addresses na kaming nakuha. Sinite na namin sa Taga-Pasig lang yan si Dado. Taga-Pasig lang yan eh. kanyang sa complaint against him. At Okay. tingnan na lang natin pag nagsabit siya ng counter affidavit ko anong gagamitin niya. Sir, for the record lang, anong yung YouTube account yung tinitingnan ninyo? Actually, maraming YouTube account ang ginagamit niya at may mga nagre-reshare at mga nag-host din ng kanyang vlog. Sir, yung resharing, at yung mga nag-reshare, sabit yun, hindi po na. Tinitingnan natin dahil tinitingnan pinag-aaralan natin, may DC-20 pa naman, case build-up naman, sa ibang mga sites na yun, na ibang may-ari. So parang warning, sir, na Hindi naman warning. They can do it. Hindi natin nire-repress, hindi natin dinidiscourage, hindi natin sinusuppress ang pag-express ng opinion kahit kontra pa yan sa posisyon ng gobyerno. Ang sinasabi lang natin is that it should be done within the bounds of the law. Sir, yung pagiging ano ba niya, dating sundalo, may factor din ba yun? Kasi you could have just dismissed his statements, pero yun nga, malaki ba yung influensya rin niya? Mabigat ba yung ganong posisyon? Well, una, hindi naman natin tinitingnan sana ang pagiging sundalo niya. Pero siya mismo ang nagsasabi. Ayun nga eh. Ayun nga eh. So, ayun ang pangat sa ginagawa ni Dado eh. Di ba? Siya mismo nagbabanggit eh, na dati akong sundalo, dati akong kapitan. PM ka, tapos kapitan ka lang, no? So, malinaw sabi dito ni pangalan nito ni General Torre, na siya po talaga ay resign. Hindi po siya retire. Magkaiba po kasi yung retire sa resign. Okay, so ito, continue natin ha. May pa nga yan habang nagsasalita eh. So I just don't know if that unit who owns the beret will actually sanction what he is doing. So kaya nadadamay talaga. Inevitable na madadamay yung dati niyang unit yan. Established yun, sir? Kaya na talagang sundalo pa. Yeah, dati sundalo. And sinasabi niya na retired siya, although na-find out natin na nag-resign. Okay, tama sinungaling? Di ba sinungaling, di ba? Sinungaling? Ang sabi niya, retire. Yun pala, resign. Oh. Ayun ang point, mga kababayan. Manloloko po talaga itong matandang hukluban na to. Kasi magkaiba po kasi yung resign sa retire. So yung retire, mga kababayan, ibig sabihin nun, natapos mo yung serbisyo mo sa sundalo nang wala kang naging problema. At meron kang pension buwan-buwan. Pag retire, ganon. Pag resign, mga kababayan,
Di ba? Nag-resign ka, hindi mo natapos yung ano mo, serbisyo mo. At wala kang pensyon. At for whatever instances, hindi pa rin po dinidisclose po ito ni Dado kung bakit siya nag-resign at bakit niya sinasabi na siya ay retire. Doon pa lang mga kababayan, sinungaling na. Doon pa lang dapat alam nyo na niloloko kayo ng resigned. Resigned captain na to. At August naman mga kababayan na resign. Pero mayor, kapitan lang ang inabot. So ngayon, merong isang video dito si Dado na sinasabi niya nga na siya daw po ay lulusob sa Malacanang. At magkakaroon daw po ng ng people power daw. People's power pa nga. Tanga ka pa talaga. People na, people's pa, no? So, tunan nyo to. Ko na isa dito masaktan. Ayoko. May isang Pilipino ito masaktan. Tandaan nyo, ilagay nyo sa utak nyo. Ang sino man masaktan sa inyo, kailangan tawagan nyo kami. The moment na may isang Pilipino ito, ang masaktan, isa lang ang requirement ko. Strike one lang. May isa lang pukpukin dito, may isa lang itindas dito, may isa lang iposas dito. I will declare a people's revolution. Isa lang daw po ang posasin diyan po sa mga DDS na yan, magkakaroon daw po siya ng People's Revolution. Mga kababayan, ang point dito, pinoprotektahan ni Dado yung mga DDS na umatid po ng rally po na yan. Pag merong paposasan dito, magdideclare ako ng People's Revolution, ngayon, ikaw yung kinasuhan. Ikaw ang puposasan po, tragis ka. Mag-People's Revolution ka na, gago. So, ibig sabihin, yung mga DDS na yan, gusto mo ipagtanggol, tapos sarili mo, hindi mo kayang ipagtanggol. So, nasan yung 40 million na pinagmamalaki mo? Nakuha niyo yung point, mga kababayan? Lulusob daw po siya sa Malacanang. People Revolution daw po ang gagawin niya. Pag meron daw pong nasaktan, o kaya inipit, at especially pag pinusasan po na DDS. Ang problema, hindi po isang DDS ang pinusasan, ikaw mismo. So patunayan mo na totoo yung sinasabi mo kasi kung wala kang gagawin na people revolution dito, tarantado ka, sinungaling ka. Nagsinungaling ka na nga doon, di ba? Nagsinungaling ka na nga doon sa estado mo na ikaw ay resign or retire. Magkaiba yun ha. Doon pa lang nagsinungaling ka na. Dito, pag walang lumabas na people revolution, sinungaling ka talaga. Baliw ka. Isipin niyo mga kababayan, kayo, mga DDS kayo, naniniwala kayo sa katarantaduhan nito ni Dado? Porket Duterte supporter, kahit tanga-tanga na at kabaliwan na yung sinasabi, lulunukin nyo na lang kasi nga Duterte supporter. Kami mga kababayan, ito kami mga PBBM vlogger, kami mga PBBM supporter vlogger, di ba? Hindi man lang kami magkakaibigan lahat, at yung iba nga may mga away-away pa. Pero kami, di ba naniniwala ako na ang gusto namin ay magkaroon ng quality yung mga content namin. Iniiwasan namin gumawa ng fake news. Iniiwasan namin na lokohin yung mga supporter namin kasi alam naman po namin na yung mga supporter namin matalino. Ako nakikita ko, minsan may mga supporter po tayo na nanonood po ng mga content natin, pa nagkakamali po ako o nag-iba ng opinion nila, nagko-comment sila sa baba. At yung iba kinokorekta nga ako. Kita nyo, di ba? So, ganun. Ganun po katalino po yung mga PBBM supporter. Na kahit po na alam na nga nila na merong mali doon sa sinasabi ng ibang mga vlogger, kinokorek nila. Pero itong mga DDS, mga kababayan, kahit katangahan na sinasabi ng mga vlogger nila, lulunukin na lang po nila yan kasi nga po, Duterte supporter. So ngayon, ang inaabangan natin ngayon dito, mga kababayan, yung sinasabi ni Dado na People Revolution. Kasi, hindi lang DDS ang pinasasan, ikaw mismo papasasan. Ikaw mismo at hanggang ngayon, tinitingnan ko yung Facebook account, hanggang ngayon, tinitingnan ko yung YouTube account mo, wala ka pa ring update. 3 araw na wala ka pa ring update. Actually, nakaabang kaming lahat. So yun mga ka-Street Wise, nasyon dyan po sa Team Replay, no? Ano po masabi nyo nga po dito, sa People Revolution nga po na plano ni Dado. At dyan din po sa Team Replay, syempre, i-comment nyo lang po sa baba.
At syempre, isa rin po, no, pa-like, pa-subscribe, at kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. Hanggang sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and babush!